lang, iba namin mga driver kangagayak nila, sabi nga, Pangulong Ode, hindi naman namin makakaya. Siguro magtitinda lang muna ho kami ng barbecue at nang kumita kami kahit para. Pero kung talagang magko-construction workers na lang ho kami kaya nang ginawa namin ng mga naghihirap tayo ng panahon ng pandemic, talaga hirap na hirap ng ating mga jeepney drivers. Hindi ko natin sila mapipigilan sapagkat gusto nilang livelihood, gusto nilang kumita at matugunan ng pangailangan nilang pamilya. Opo. At isipin po niya yan, yung 600 pesos. O sabihin mo ng 200, 800 ang nawawala dahil lamang dyan sa English train. Hindi na po talaga kikita ang driver. Kanya napakabigat para sa amin to. Yung tensyon na recently lang na malaki, yung sa US, Israel at Iran. Humihiling po Tama. kayo ng piso noon kasi bago pa itong issue dyan, marami na pong mga pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Mababago ba ito, Ka-Obet? Magkakaroon po ba kayo ng apila, Ano pong hakbang ninyo after ninyo malaman itong double digit na yung itataas sa kada litro? Alam mo, nakakalungkot to, Edmar, sapagkat nag-uusap about 2 weeks ago. Ang pinag-uusapan lamang natin yung mga taas linggo-linggo, pero ito talagang unprecedented. Itong 17 pesos, 20 pesos na itataas. In the history of the transport industry, na andyan ako sa jeepneys, kayo lang nagkaroon ng ganyang biglang taasan. Dahil nga sa pagkakagulo ng Iran, ng Israel at ng Amerika. Talagang nakakabigla ito. At yun yung pag-uusap namin ni Chairman Victor Mendoza nung last week ay pinapakiusap namin yung piso. At nabanggit din namin doon, Admar and Alvar, na talagang ang Pangulo ay nagsalita na hindi pa napapanahon para magtaas ng pamasahe sa mga jeepneys. Ang sinasabi ko lang, okay, ginagalang natin ang Pangulong BBM at nirespeto ang kanyang sinabi. Pero anong ayuda naman ang makukuha namin sapagkat talagang hirap na ang ating mga jeepney drivers at operator. For this year alone, for 2 months, ay halos tumas na tayo ng 7 beses o 8 beses na talagang napakabigat na sa amin yan. Yun yung una, tataas na sila ng ganyan. Inabot tayo ngayon. In my computation, sa 2 months na yan, mga sa 9 pesos na ang naitaas or 8 pesos. Kanya sa 8 pesos, Edmar and Almar, na ginagamit ng konsumo ng ating mga jeepney sa 30 liters, nasa 240 pesos na o 200 pesos na ang nawawala sa akin araw-araw. Ngayon, kung 20 pesos, 600 pesos ang mawawala. Kaya napakabigat. Sabi ko nga, ano bang paraan ang gawin namin? Hatiin mo namin ang mga biyahe ng aming mga jeepney kung halimbawa 50 sa isang araw, isang ruta, 25 para lamang matugunan ang pangailangan ng ating mga mananakay. Gagawin namin yan pero napakabigat ang itataas. Opo. Ka-Obet, nabanggit nyo, sa tansya po ninyo, kung implement na itong panibagong taas-singil sa produktong petrolyo, abot ng 600 mawawala sa inyo. Ibig sabihin, parang wala nang kita. Hindi lang, parang wala na talagang kita yung mga tsuper. Totoo yan, Almar, sapagkat yung 600 plus 200, 800, halos wala nang kikitain ng mga jeepney drivers natin dito. At ang ipaghahanap po na lamang natin dito itong mga provider ng petroleum product ng big at small players. Paano kami kikita? Kanya nga, kanina, nabanggit ko rin kay Chairman Vigor at pinag-usapan din naman namin. Ito naman pumuntok ko rin sa balita na yung excise tax ay pabigyan lamang ng pera ng Congress, both houses, ang upper and lower house ng Congress, ng Pangulo, tatapisin yung excise tax. Malaking bagay niya yung 6 pesos sa diesel per liter at saka 10 pesos sa gasoline, Almar, di ba? Pero kailan na pa natin magagamit? Kanina, binanggit din naman ni Board Member Greg Pua na yung fuel subsidy, inaapuran nila.
Ang fuel subsidy for the traditional jeepneys is, sabihin natin 7,000 per unit. Sa modern jeep is 10,000. Yung increase na 600 pesos a day, ano na yan, mga 10 days lang namin gagamitin yan. May problema na naman tayo after 10 days, Almar and Almar. Opo. May mga nagpapaabot din po ba sa inyo ng pahayag, kahit sino man at tsoper, na parang mag-quit na lang muna sa pamamasada, hanap muna ng ibang pagkakakitaan? Well, ang iba namin mga driver kangagayak nila, sabi nga, Pangulong Ode, hindi naman namin makakaya. Siguro magtitinda lang muna ho kami ng barbecue at nang kumita kami kahit paano. Pero kung talagang magko-construction workers na lang ho kami, kaya nang ginawa namin ng mga naghihirap tayo ng panahon ng pandemic, talaga hirap na hirap ng ating mga jeepney drivers, hindi ko natin sila mapipigilan sapagkat gusto nilang livelihood, gusto nilang kumita at matugunan ng pangailangan ng pamilya. Opo. At isipin po niya yan, yung 600 pesos, o sabihin mo ng 200, 800 ang nawawala dahil lamang dyan sa increase rate. Hindi na po talaga kikita ang driver. Kanya napakabigat para sa amin to. Opo, bago lang si partner Almar. So yung una ninyong hiling na at least piso, hindi pa pinagbigyan ng pamahalaan. Now ngayon po, wala kayong panibagong hiling sa pamahalaan kaugnay dito sa recent? Well, yun po ang aming petition na provisional increase of 1 peso. Kanina ko usap po ang ating butihing chairman. Through phone, nag-usap kami at pinapunta sila ni Secretary Manuel Lopez sa DOTR upang pag-usapan yung piso. Palagay ko baka ibigay na yung piso, pero ganun pa man, kahit na ibigay, alam mo, piso, Admire, ang isinasakay lang natin, the most is 300 passengers a day. 300 pesos lang po yun. Makatutulong din, pero hindi pa rin po sapat doon sa pagtaas na yan. Kanya nakakalungkot po. Sa aming hanay, talagang nahihirapan po ang ating mga jeepney drivers at operators dito sa biglang taas nito. Kailangan po talaga natin ng suporta sa ating pamahalaan, ayuda, upang kami makatugon sa pangangailangan ng ating mga mananakay. Ka-Obet, magandang gabi, si Almar po ito. Nabanggit po kanina na first time sa history ng bansa yung gantong taas presyo ng gasolina. Ito po ay indikasyon na hindi napaghandaan ng administrasyon yung nangyaring sigalot ngayon sa ibang bansa, sir? Tama po, hindi ko natin napaghandaan doon sapagkat ito biglaan niya na ito nga week lang nito, about almost more than a week, na nagkaroon ng kaguluhan sa gitnang silangan ng Amerika, Iran at ang Israel. At hindi ko natin inaasahan to, pero sabi ko talagang bigla ito. Sa ating pag-iisip, please sa guni-guni, hindi natin naabuti ng ganito. Pero anya na po yan. Kanya siguro ang aking panawagan sa ating pamahalaan, ano pa bang ibuhos na lang mga tulong sa aming mga jeepney drivers. Sapagkat baka dumating ang panahon, kung puro ganito, wala nang lumbas na jeepney driver sapagkat talagang hindi naman po kikita. Magpapagod lang po ba yan para magserbisyo? Para ko hindi po maganda. Kanya bukas po sa meeting din namin ni Chairman Vigor Mendoza at yung Chairman ng LTFRB, marami yung kaming tatalakayin sa kanya tungkol po dito sa problema kinakaharap ng transportasyon sa panahon na ito. Speaking of tulong, Ka-Obet, meron na po bang konkreto na kumbaga parang maitutulong or na banggit yung pamahalaan po, Ka-Obet? Pakiulit lang po. Yeah, speaking of tulong po, Ka-Obet, meron na po bang kumbaga parang konkreto na binigay na statement ang pamahalaan? Siguro po yung fuel subsidy kasi hindi ko alam kung one time na maibibigay yan kung ano dahil siguro kailangang bigyan na extension yan kasi nga yung 7,000, 10,000 good for 10 days lang yan. Baka pwedeng madagdagan yan kahit na 1 month man lang para lang makatugon sa pangangailangan. At yung pamasahe, kung sakalit na pinagbigyan yung piso, palagay ko immediate, ipatupad na to by this week para naman ho
makatulong sa amin at hindi na po mahirapan ang ating mga jeepney drivers. Yung mga nagdaang administrasyon po, Ka-Obet, papaano po hinandle ng mga nakaraang administrasyon yung mga ganitong klaseng sitwasyon po, sir? Well, first time mo ngayon, nabanggit ko, first time lang tayo nagkaroon ng ganitong biglang pagtataas, yung big time oil price na ito. Talagang ngayon lang ho yung 20 pesos, 17 pesos. No, maaari na tayo pag 3 piso. Ito talagang sobrang aray na namin. Tapos na sa butang ang sakit nito pagkat talagang wala namang pinagkupon ng ating mga drivers kundi pagmamaneho. Wala akong iba, pagmamaneho lang. Hindi lang Almar. Sa mga naunang pahayag po ng pamahalaan, ng palasyo at ng DOE, sa tingin niyo po, sir, may pangil yung mga pahayag ng ating administrasyon patungkol nga dito sa pagkontrol ng presyo po dito sa mga gasolinahan po, sir? Hindi ko maintindihan kung may pangil Kaya nga ho, nakikinig ko sa ini-interview yung mga taga-DOE na pagpapaliwanagin pa nila kung paano. Nahuli na nga nila na wala pa sa panahon nagtaas na ng presyo itong mga ibang istasyon ng mga gasolinahan, iimbestigahan pa. Nahuli na nga pong nagtaas. Supposed to be bukas pa sila dapat magtaas. Pero marami na po ang nagsipagtaasan. Kagabi pa ho, nahihirapan ang ating mga motorista, ang ating mga jeepney drivers. Pero hindi ho namin napigil, nagtaas na po sila. Yan na dapat. Magkaroon talaga ng, dapat antimano, bigyan kagad ng parusa yung mga ganyang gasoline station para hindi na umaulit yan. Pagsasamantala na po yan. Ka-Obet, si Admar po ito ulit. May assurance po ang DOE pero hindi assurance dun sa presyo na mababa. Kundi katiyakan na sapat ang supply ng langis hanggang sa katapusan ng Abril. Ito ba yung nais ninyong marinig mula mismo sa gobyerno? Yung supply lang, hindi yung sa presyo? Hindi po yung supply tama po sinasabi na yung supply hanggang Abril, aabot, meron pang enough supply until April. Yung sobrang taas nga po ang nagiging problema natin. Bakit hindi mag-isip ang ating ano pa bang maitutulong na ayuda para sa driver? Para ho kami makapag-service sa ating mananakay. Kasi, sabi ko nga, 20 pesos times 30 liters, 600 pesos na ho yan. Kanya baka bukas makalawa at Almara, ako'y kinakabahan, baka ibang driver na hindi na po lumbar siya dahil lalabas ka, wala ka namang kikitain. Napakahirap po niyan. Dahil baka parang ito strike na hindi mo maintindihan. Hindi naman tayo nag-i-strike, hindi kailangan mag-i-strike. Pero mapupwersa po ang ating mga jeepney drivers na ganyan ang mangyayari. Pagkat marami na pong tumatawag sa akin na hindi na kami lalabas kung ganyan lang po dahil hindi naman kami kikita Pangulo. Yun ang aking pinangangambahan. Kanya dapat ang ating pamahalaan ay gumawa ng mga pamaraan na humana pa na ibang paraan bukod sa fuel subsidy sa pamasahe. Alam ko po, Admar, Almar, kasi pag nagtaas ng pamasahe naman kahit 2 piso, talagang magkakaroon ito ng domino effects mga pangunahing bili na pangangailangan ng ating mga may bahay. Opo, huli na lamang po. Hindi po ba tumataas yung ridership din ninyo, Ka-Obet, lalo na sa panahon na ganito po? Considering yung mga motorista siguro, yung may mga sariling sasakyan, siguro mas pipili na nila munang pansamantalang mag-commute. Well, when it comes to ridership, talagang wala pa ho kami ng pagbabago sapagkat, alam mo, talking of ridership, napakarami na ho ng mode of transport sa atin ngayon. Andiyan ang angkas, andiyan ang kung ano-ano pa, andiyan mga door-to-door po yan. Kanya kami mga ang nawawala ng pasaheros ngayon Andiyan ang mga electric bike na talagang puro bawal sa highway, mga kulorong. Yan po ang aming mga nire-reklamo matanda. Yung kulorong man lang maalis, malaking tulong na po sa amin yan. Yung mga electric vehicle na electric bike na yan na bumibiyahe dito sa lungsod ng Maynila, Quezon, or in the National Capital Region, dapat mawala yan. Dapat yan, mga secondary street lang po yan talagang. Ridership namin, nababawasan po kami. Yung angkas, yung mga mubit, kung ano mga motorcycle taxi na yan, door-to-door na po yan kami,
nawawalan ng paseros. Hindi po nadadagdagan ang ridership namin. Opo, siguro huling mensahe niyo na lang po kung meron kayo sa gobyerno at sa mga mananakay po ngayong pong krisis sa Kaobet. Sa ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos sa maliim ng kagawa ng transportasyon, Secretary Giovanni Lopez, Chairman ng LTFRB, Atty. Vigor Mendoza, sana po ay magkaroon tayo ng ugnayan bukas o within the week upang mapag-usapan po natin ang mga problemang ito na lubhang bumabalot sa aming hanay. At may mga recommendation po kami masasabi sa inyo kung ang mga dapat natin pagtulungan. Magtulong po tayo. Sapagkat itong panahon ng crisis na ito, hindi namin kayang mga operator to. Kailangan po namin kayo. Kailangan nyo may ugnayan po tayo. At nang po makakuha tayo ng isang magandang solusyon para magtulungan at pabigyan natin ng magandang serbisyo ang ating mga mananakay. Sa mga mananakay naman po ng jeepneys, kung sakali po magtaas ang pamasahe, sana po'y maunawaan nyo kami. At kung may mga ruta talagang nagkukulang po, maunawaan nyo po talaga hindi na po kumikita ang ating mga jeepney drivers. Magturo na lang po tayo, magpangunawa. Yung piso na pamasahe kung sakalit maibigay po, huwag na ho natin pag-usapan. Tulong na lang nyo sa amin yan. At malaking bagay na ho yan sa amin.